Ngayon ay Hunyo 7, taon 2024 and welcome sa live episode ng Rated X numero 41. Ako si Ka Anton Israel, ang inyong kapanalig. Isa lamang po ako sa mga lead convener ng X sa smuggling movement. Pinapaalala ko lang po, marami kami. May team kami. Pero ako lang po ang tagapamahayag at ating pong sinusulong ang ating laban kontra illicit tobacco trade. Kasama siyempre dyan yung traditional tobacco at yung liquid tobacco in the form of electronic cigarettes. Sa gabing ito, ang ating pong papaksain ay ang mga sumusunod. Inuulit ko, live po tayo para mabigyang daan ang ilan po sa inyo na nais pong mangusap. Napakahalaga po na marinig ng mga kinauukulan ang ating tinig. Kaya ang ating open line topic, hanggang saan kakayanin para maging legit vape shop operator? Ayan po ay nakatuon pong tanong na yan sa bawat isa at lalong-lalo na po sa mga vape shop operator na sa ngayon ay dumaranas po ng talagang napakatinding hinaharap para po maging compliant. Compliant po tayo, isa sa kaliwa, compliant sa BIR. Ano ang batas na umiiral na pinatutupad ng BIR? RA 11467. Yan po ay may kaugnayan doon sa excise tax. At ano naman po ang batas na pinairal ng DTI? 11900. Yan po yung Philippine Vape Law. Kaya dalawa po. I have two hands. At yung mga retailers na nandito parang gaganunin ka na lang. Meron pang mga third parties. Sino pa yung mga third parties na yan? Yung mga lobbyist, yung mga pumupunta sa Kongreso, yung mga pumupunta sa Senado at sasabihin, amyendahan nyo kaagad itong 11900. Maaga pa, nagkukomentaryo na ako, no? Di ko mapigilan na aking sarili. Paano ba naman? May nagsusulong, amyendahan daw ang 11900. Hindi pa nga nasusubukan, gusto lang paamyendahan. Paano? Bakit? Siyempre, marami pong mga kapanalig yan ng mga mambabatas. Kaya po ay napakahalaga po sa panahon na ito na magkabuklod-buklod ho ang mga nasa vape industry, ang mga vapers maging para madinig po ang ating tinig. Kung hindi ko kayo magsasalita, ano mangyayari? Boses nilang naririnig. Sasabihin, iban na yung mga flavors na yan, dalawa na lang, menthol, tobacco. Payag ba kayo nun? Kasi merong ibali case, nakakaalarma. O ilan ba kaso ng sinasabi ninyong ibali? Isa. Pastilan. Okay. Atin muna ng takwa yung ating mga pagbabalita. Isa pong matigas sa pagpupugay sa Naval Forces Western Mindanao. Dalawa po ang mga accomplishment ng mga Naval Forces natin. Last week atin pong napansin o pinansin ang Naval Forces Western Mindanao, na kanila pong masabat ang isang jungkong. Malaysian made pala itong mga jungkong na to, Malaysian type, na puno po ng mga smuggled yosi. Kaya salamat po tayo sa Naval Forces Eastern Mindanao. This time around, Naval Forces Western Mindanao naman, hindi po gaano kalakihan, hindi po yan nasusukat kung magkano ang nakulimbat. Hindi po yan nasusukat kung magkano ang nakulimbat, nasusukat po yan sa buo, pagiging buo ang loob para labanan ang smuggling sa bansa. Dito po sa Naval Forces Western Mindanao, nakasabato sila ng mga smuggled yosi na nagkakalaga po ng 10.2 million pesos noong May 31, 2024. Yung bangka na yan, galing po ng Hulo-Sulo at ibabiyahe po sana, ipapasok sa Zamboanga at doon po para ipamudmod.
sa halagang murang-mura kumpara sa mga sigarilyong nagbabayad doon ng buwis ang mga kumpanyang tagapagdala. Kaya nga sabi ng ating kaibigan na si Nonoy Oplas, bibili ka ng sigarilyong halagang 40 pesos, yung 40 pesos na yan, buong buo, napupunta sa mga terrorist groups. Totoo yan. Napupunta sa mga organized crime syndicates. Hindi na ako maintindihan kung sino talaga ang mga organized crime syndicates leader eh. Kasi meron pong mga organized crime na nanggagaling ho dun sa Kamindanawan. Ay ating kaibigan naman na si Non Dipuga, sabi si Boss Sakur daw, may binabanggit siyang Boss Sakur. Pero dito sa Luzon, nakikita natin tila mga Pogo-related. Bakit ka nasabing Pogo-related? Mamaya, ipapaliwanag ko. Bukod doon sa mga dinaan ho sa Singapore, mga inchikang mga representante, meron pong kaso na maaari pa hong magpatibay sa ating hinala na ang mga namumuhunan niyan ay yung mga Chinese nationals na ang pera ay galing din po sa Pogo. So congratulations po. Isa pong matikas na pagpugay sa Naval Forces Western Mindanao sa kanila pong pagkakasabat ng 10.2 million worth of smuggled cigarettes na balak sanang ipasok sa Zamboanga. Paano po nila natunugan yan? Siyempre may mga concerned citizens po na nagsumbong. Ang mga ahensya naman po ng ating pamahalaan, marami pong mga nagsusumbong pero hindi po lahat. Kadalasan nanapay, hindi po dinidinig, hindi po inaaksyonan. May mga nagrereklamo, meron po kaming napansin na ganito, na bawal ho sa batas. Hindi naman po inaaksyonan. Nagtetengang kawali ang ilan pong mga miyembro, ang ilan pong mga ahensya na sana naman sila dapat ang umaksyon. Ngayon, meron pa rin pong panibagong accomplishment. Napagwagian ng PNP. Pinagsanib na puwersa ng kanilang mga operatiba ng PNP na kanila pong masawata ang isa na naman pong pagtatangka na ipasok ang sigarilyo sa Zamboanga City na naman. Pero ito ay sa pangunguna po ng mga ating kapulisan na may mga iba't iba po silang mga operative groups. Kaya ito naman po ay involved dito ay nasa 4 na milyong mahigit, 4.5 million na smuggled yosi na nasabat sa Layag-Layag, Barangay Talon-Talon. Kita nyo, repetitive. Layag-Layag, Talon-Talon, Dayang-Dayang. Gayon pa man, congratulations mo sa ating pong Zamboanga City Police, Maritime Police Station at ang HRMU 9 personnel, mga MG Special Operation Unit sa pagkakatimbog ng mga operatiba ng mga nagtatangka o nagtangkang magpuslit ng smuggled cigarettes dyan po sa Zamboanga City. Okay. Atin pong dakuan ang ating infographic of the week. Ito si Manong Rufus, ating pong magiting na mambabatas na isa rin pong vanguard ng smuggling, against smuggling. Kanya pong nakalagay dito po sa ating infographic of the week na makikita, mababasa sa facebook.com/ekisasmuggling. Inuulit ko, ang facebook.com/ekisasmuggling. Dito nyo po makikita araw-araw, marami pong mga post kami, marami pong mga infographics para po sa karagdagang kaalaman ng ating mga taga-subaybay. Nakalagay rito, Representative Rodriguez, talamak pa rin ang tax evasion sa sigarilyo. Hindi lamang ho yan. Maging po ang mga kaso na kinasasangkutan po ng tinatawag ho nating smuggling sa bansa. At sinabi nga po, may dinaluhan pong international meeting si Congressman Rufus Rodriguez at nandun po sa article na yon, sinasabi na normally, katanggap-tanggap na ang average percentage ho ng mga incidents ng cigarette smuggling sa mga bansa, iba't ibang bansa,
ay 10%. Pero dito sa Pilipinas, 15%. Kaya nakakaalarma ang sitwasyon. Ang sabi naman po ng ating kaibigan na si Nonoy Oplas ng Business Mirror, sa kanya pong presentation nung inimbitahan po siya ng grupong BK3 para mangusap, minsan ang problema yung mga fiscal policy. Sa sobrang taas ng mga excise tax, mga buwis na binabayaran, nai-incentivize tuloy yung mga smugglers na mag-pushlit na lang. So kaya siguro kailangan ripasuhin yan. Dahil yung dati kong tinatangkil kasi dati ako smoker, heavy smoker, na nasa 40 pesos lang, ngayon nasa 120 pesos na. Kung hanggang doon lang kaya mo, nasa 40, talaga mapipilitan ka. Meron nga pong mga sari-sari store nagsasabi, alam naming bawal yan. Alam naming bawal yan. May nakausap po ako dahil meron dito na kakilala ko dati, nagbebenta rin pala ng ganyan. Sabi niya, alam ko peligro, pero tago-tago na lang. Bakit? Yan lang ang kaya ng mga tao. Yan ang hinahanap So, may mga policy issues, may mga policy issue na talaga pong makikitaan ng problema. Kaya po ang problema sa smuggling ay hindi matapos. Pero siyempre nandiyan dyan ang pwersa ng gobyerno, ang pwersa siyempre ng BIA, pwersa ng BOC para po labanan yan. At marami po tayong mga nababalitaan sa dyaryo. Ang problema, anong sumunod? Nasaan ang mastermind? Hanggang ngayon hindi po nagpapakita. Yan ang hirap no? Kaya nga siguro totoo nga yan na mawala man yung isang daliri o magpakawala siya ng isang daliri, may siyam pa naman na parating, doon na siya babawi. Ano ba naman ang halaga ng isang daliri kumpara sa siyam? Jesus Mario Joseph, yan po ang sitwasyon sa ating bansa. Noong nakaraang linggo atin pong prinisenta ang ilan pong mga katanungan na atin pong itinoon sa PCA para maintindihan po natin yung mga nangyayari ngayon. Sadyang masalimuot, magulo, nakaka-stress na. Nakaka-stress na. Maski ako nag-o-observe lang, nai-stress ako What more pa kaya yung mga micro businesses. May karamihan pala sa mga vape shops, ang kanilang kategorya pagdating po kay Commissioner Lumawig, mga micro taxpayers lang yan. Maliit na bagay pero kami po yung nai-stress kaliwa, kanan, meron pa sa pumapagitna. Magulo. Kaya tinanong natin si Sir Joey Dulay, isa po yan sa mga personalidad na akin pong tinitingala dahil nauna po talaga. Kumbaga masasabi ko siya yung ama. Si Joey Dulay ang ama ng e-cigarette sa vape law. E-cigarette law o vape law. Isa po yan sa mga may tuturing nating na ama. Dahil siya po ang kinukonsulta. Ang PCA po ang kinukonsulta habang po binabalangkas yung House Bill. Nakalimutan ko lang yung number. House Bill something. Meron akong file dito para sa kabatiran po ninyo na mga nasimula na ho sila sa kanilang pagbebenta ng vape. Na siya, vape law na siya. Ayan, no? Naging Senate bill ho yan. House bill ho yan dati. Tapos naging Senate bill na po yan. Yan po ang mga pinagdaanan ng PCA lalong-lalo na. Yung vape bill. Okay? Now, isa po sa mga naging katanungan natin ay ang pagkakaiba. Noong wala pa hong Philippine Vape Law, ano po ang takbo ng industriya? Napabuti ba? O mas mabuti pa yung noon? Kasi parang Wild Wild West. Ito po ang tugon ng PCA through GP Dulay, GP Joey Dulay. No? So ang tanong natin, how would you compare the Philippine vaping industry today to how it was before the Philippine Vape Law? So sabi ni Ginoong Joey Dulay, before the Philippine Vape Law, the vaping industry in the Philippines operated in a somewhat ambiguous
regulatory environment. Ibig sabihin, labo-labo, malabo, magulo. Kanya-kanyang pasada, kanya-kanyang rota, taktika mo, strategiya mo, kahit masasabi nating unethical. Sige, wala namang nagbabawal. Malaya tayo, we live in a free country. Ganun kaya magulo. So there is a lack of clear regulations led to inconsistencies in product quality. Dahil nung araw kadalasan po yung mga juice pa ho ang nilalako sa merkado, hindi po yung mga disposables na galing sa China, kundi yung mga juice na dito po sa atin ginagawa. Dito po tinitimpla. So, ang kalidad, paiba-iba. May matapang, may sobrang labnaw, may matamis, etc. At syempre yung mga marketing practices. Yung mga marketing practices noon, syempre pabongga, pupunta sa isang convention, pasikatan sila doon, palakayan ng vape cloud, etc. No? So the industry faced challenges due to the absence of standardized guidelines. So wala pong panuntunang matuwid. Kumbaga sa isang instrumentong pangarpentero parang lagare, jagged. Pero wala po talagang matuwid. Which resulted in varying compliance levels among manufacturers and retailers. So kanya-kanya ho talaga ang biyahe. So, since the implementation of the Philippine Vape Law, there has been a significant shift towards a more structured and regulated environment. Ayan, yung tinatawag na more structured. Imbes na parang jagged siya, parang lagare, tinabas na po yung mga ngipin-ngipin para magpantay. Yan po ang nararanasan natin ngayon dahil nasa gitna po tayo ng proseso ng adjustment. Kaya mahirap yung mga iba nagsimula nandun po sa proseso na talagang maluwag ang lahat. Ngayon talagang tinatabas na ho yung mga sumusobra. Kumbaga sa dahon, tinitrim na. Tayo ngayon ay nasa kalagitnaan yan. Kaya wag na po tayo mag-away-away, magtulungan po tayo. Kung nagagalit si Ka Anton, doon po sa mga lumalabag, mamaya papaliwanag ko. Magpasalamat kayo na napapansin kayo ng Rated X. Magpasalamat kayo na NCUP ang pumupunta sa vape shop niyo kaysa sa doon sa talaga mga kontrabida. Marami pong kontrabida mamaya. Eto. Yung mga kontrabida, naiinis ako. So the regulatory framework has also helped in curbing the proliferation of illicit and substandard products. So dahil dyan sa regulatory framework na yan, na kung saan tayo ay pumapagitna, nararamdaman natin ang unos, yan po ay tumutulong po sa atin para mapuksa, mabawasan yung pagdami ng mga illicit products, no? At saka yung mga substandard, yung mga hindi mabuti sa ating kalusugan. At yan po ay nag-uusad papunta ho sa isang mas ligtas, mas kaasa-asa, more reliable, mas maaasahan nating merkado para sa mga consumers. Siyempre, ang makikinabang ng lahat na yan ay yung pong mga konsumidor. Consumers po, hindi yung mga nangungonsumi. Additionally, the law has paved the way for greater industry accountability and has encouraged responsible business practices among stakeholders. Yung iba po, papunta po dyan, yung industry accountability dahil yung pang iba ay naninibago pa po dyan, kaya tulakan sila ng tulakan, hindi po nila inaamin na sila po ang may kasalanan o sila po ang may pakana. Pero naniniwala naman ako na makaka-adjust po ang industriya, lahat ng mga players, lalo na yung mga importers, yung mga distributors, ay matututo po unti-unti kung paano po isasagawa ang kanilang mga negosyo in a more formal way. At yan po ang ini-encourage, yung responsible business practices among stakeholders. Yung mga irresponsable ho kasi banat na lang ng banat. Gaya ni Tonyo, wala siyang pakialam. Kung nabili niya ng mura, bebenta rin niya ng mura, ayun, marami ho ang nagsisi dahil ayon po sa aking panayam sa Excise Large Taxpayer Regulatory Division, pwede pong ibenta
yung mga vape products na mga lumang vape products, granting o provided dapat, basta bayad ho ang ETRD niyan, bayad yung excise tax niyan. Siguraduhin lamang po ninyo bago ninyo i-display na yung mga naka-display na yun ay nadudun sa listahan ng BIR. Kasi kung wala, malilintik ako. Kung piskado yan, kasi marami pong naglabasan ngayon. Ay siguro talagang dinispat yan na. Yung mga unknown. Wala po doon sa Revenue Memorandum Circular. Kaya ganoon. Okay, sige, nandito. Meron tayong panauhin. May panauhin tayo. Tatapusin ko lamang po to, sir. Kung tapusin ko lang muna to. Kasi ito napakahalaga kung bakit kailangan natin magsama-sama. Dahil may lumalabas pong mga ingay. Na anong ingay ito? Nung ko pa sinasabi ito eh. Magdadalawang taon na ho sinasabi ko. Pag hindi ho tayo umayos, ang pupuna, ang papansin ay yung mismong kaaway ho natin na itusulong sa Senado na ipaban ang vape. Ito na. Ang isang grupo, Parents Against Vape, inuudyukan. Naniniwala naman yung ibang senador dahil nga raw may ibali. Pero ang kanilang basihan, ito, 3 pahina lang. Alarming na raw. Paano naging alarming? Isang kaso, alarming. Tapos, ano pa? Yung mga references na ginamit ay pawang mapupurol. 8 piraso lang. 8 lamang ang ginamit. Kaya hindi po yan katanggap-tanggap para sabihin na yung study na yan ay katiwa-tiwala. Pero hinahype po nila sa media, pinalalabas po nila yan sa media, at nang sa ganun, mag-circulate na talagang masama ang vape. Okay, tanggapin po muna natin para hindi na natin paghintayin ang ating panauhin. Sandali. I cannot unmute. Paki-unmute na po yung inyong mikropono, sir. Magandang gabi po, Ka Anton. Yes, magandang gabi. Sino sila? Ako po si Flayvand. Flayvand? Hindi ka ba si Jen? Hindi po, hindi. Sige, Flayvand. Go ahead. Daling tagahanga ni Jen. Alright. May charisma no? May charisma si Jen, sa totoo lang. Malakas po niya. Malakas sumatak. Okay, Flayvand, ano ang atin? Ano lang po, gusto ko lang i-share. Gusto ko lang ibahagi yung parang galak dahil sa ginawang operation ng mga iba't ibang ahensya ngayon dito sa lugar namin. Nagkaroon po ng mga magkakahiwalay na operation ang CIDG kasama ang DTI at may mga nasample na rin sa wakas. Dalawa po sa top 5 na siguro masasabi nating smugglers kasi sila yung mga pangunahing nagdadala at nagdi-distribute ng isang band ng DTI which is pwede niyo na pong itago na lang po natin sa pangalang Flava. Okay. Bago ba itong mga insidente na ito, Flayvand? Hindi po kaso matagal. Actually ako rin po yung sumali sa live stream niyo dati. Okay. Nakakausap na po tayo through chat. Alright. Ayan. So, nagpapasalamat lang po ako gusto ko lang express yung pagpapasalamat ko sa mga agency na yan dahil sa wakas nagkaroon na rin ng sample. So, Kailan yan? Kailan sila nasampulan? Kahapon po actually. Kahapon. Wow. Dininig din, ano? Yes po. Tapos, ayun, hindi ko alam kung may tuturing na kasamaang palad or kabutihang palad na simot yung mga product na illicit. DTI ang pumasyal sa kanila? DTI at CIDG po. Wow. Talaga naman winarningan na yan no? Nawawarningan ng lahat Kaya nga, sabi ko kanina, mabuti pa
yung ibang yung mga tayo-tayo lang munang pumupuna kaysa mismo ang mga ahensya na ang kumilos. At napakahalaga din na Plaban na kayo diyan kung saan man kayo naroroon. Hindi ko alam kung nasaan kayo, no? Magsama-sama kayo towards a constructive community objective. Hindi magsisiraan. Hindi gaya ho nung mga nakalipas, gaya nitong si Tonyo, binagsak yung mga presyo, nagka-leche-leche tuloy. Tapos malaman ngayon na pwede palang i-display pa, ibenta, di sayang, para kayong nag-stock market, bumagsak yung presyo. Yun nga po, pinababa yung presyo. Malalaking brands din yan. Sila na lang po muna mag-away-away. Basta kami sa Gedli. Kaya nga, Okay. Yan lang po naman po ka, Anton. Maraming salamat. Maraming salamat at sa iyong pagbabalita. Kung sino man yung mga namuno dyan sa DTI, sa CIDG, sa lugar na yan, maraming salamat po sa inyo at tumugon no kayo sa ating panawagan na masita ang mga airing. Sa Bisayang airing, mga pusa. Pero ito mga airing, mga gumagawa ho ng katiwa-tiwali kilos ay masampulan. Maraming salamat sa impormasyon, Plaban. Hanggang sa susunod. Okay. Ayan, ang ating pong reactor na si Plaban doon po sa lugar nila. Hindi ko tinanong kung saan. May mga nasampulang mga vape shops na talaga namang mga pasaway. Ito bilang panghuli, Bukas po ang ating linya, Huwag po kayong mag-atubili. Yung mga nakakakilala sa akin sa Messenger, pwede po kayong tumawag sa Messenger ko. Naka-hook tayo ngayon, maririnig ang inyong tinig na lang. At kayo may pwedeng magbigay ng alias, hindi ko po kayo papangalanan. Ang importante makarating po ang inyong istorya, ang inyong kwento, ang inyong salaysay, ang inyong hinaing. At nang sa ganun ay tayo magbakasakali baka marinig ng mga kinauukulan. Bilang panghuli, ito itong report na to itong report na to, may tuturing kong smuggled ho ito Bakit ko nasasabi, pati report smuggled? Paano, hindi naman po yan nakasihan, hindi naman po yan tinatawag na peer-reviewed, hindi naman po yan na in-examine ng mga eksperto at sasabihin, magaling ang pagkakagawa mo. Hindi nga in-explain dito kung paano, anong method mo, anong ginamit mong method. Para masabi mo na ibali ang dahilan, para masabi mo na vape ang dahilan. Tinanong mo lang yung pasyente, naninigarilyo ka ba? Hindi po. Umiinom ka? Hindi po. Siguro talagang hindi na makahinga, tinatanong mo pa. Nalaman na yung ultimong bisyo lang is vape. Ako mismo ganun ho nangyari sa akin. Sinugod ako mismo nagpunta sa ospital. Dahil nahirapan akong huminga. Tinanong ako ng doktor, uminom mo ba kayo? Sabi ko, paminsan-minsan. Naninigarilyo ba kayo? Sabi ko, hindi ko na trabaho yun. Trabaho mo yan bilang doktor. Ikaw ang magsabi sa akin. Kasi alam ko na, kapag sinabi ko paninigarilyo, sigarilyo yan. Kanya-kanyang haka. In fact, ang pag-diagnosis ng doktor, hindi po yan sigurado. Haka ho yan. Kaya lang scientific sila, kumbaga mas malaki ang chance na natutumbo ko nila. So dito sa study na to, sinabi lang ng vaping. Tapos gumawa ng ilang write-up, yun na. Pinaputok na nila ngayon na yan daw ang dahilan. So masasabi ko na smuggled ho ito. Dahil hindi po maayos ang pagkakasulat, hindi po maayos ang metodolohiya, at maging ang referensya ay hindi po katiwa-tiwala yung mga ilan doon sa 8 na kanilang citation. So, sa smuggling ng sigarilyo, hindi lamang po pag-aaral ang ini-smuggle, hindi lamang po yung vape ang ini-smuggle, ang mga sigarilyo, maging ang mga tauhan. Dahil yung mga manggagawa ay ini-smuggle po doon po sa isang compound, pinaniwala po sila na construction ang kanilang papasukan, construction firm. Ayan, kaya tuloy ang nangyari. Pagdating nila doon sa factory, sa pabrika, may mahigit 100 ho sila doon. Pinagtrabaho ho sila sa isang fake cigarettes factory.
Ngayon, itong fake cigarettes factory na to, ayon sa ulat ng ating kakilalang si Emil Sumangil, naano po, na-read ho nung November 28. Ngayon, napiit ho yung mga factory workers, may 100 at unti-unti naman napiyansahan nung may-ari nung cigarette factory. Incidentally, yung cigarette factory na yan ay pag-aari po ng isang foreign national. Pero sa report, hindi na po nila binanggit kung yan ay Chinese national. Duda ako kung wala naman tayong source, kundi yung report ng GMA, na itong foreign national nito, duda ko ay Chinese national. Kasi ang style ganito parang pogo style. Kinulong ho sila doon, di ho sila pinalabas, libre daw kapagkain, ganun din naman ang mga operation sa pogo, libre pagkain yung mga inchik noon. At nang masita sila, ma-detain na, ay doon na lumabas ang baho nitong factory na ito. Kaya iba yung nagsasabi na kanilang kakasuhan ito ng illegal detention yung may-ari. So dito po sa pagdating mo sa smuggling, hindi po lahat nangangahulugan na ang mga epektos ay ipinapasok o pinupusit sa bansa dahil maging itong mga illicit tobacco products na ito ay dito na mismo ginagawa sa bansa at ipinamamahagi sa mga lugar na tago at liblib na barangay. Yan po ating mga kasamang kaibigang mga sari-sari store owners, may papasyal ho sa inyo. May papasyal ho sa inyo para kayo naman ay pangaralan. Pag yun na pong intayin na yung mismong ahensya mismo ang pumasyal sa inyo at kayo ay masampulan. So, kung wala nang tatawag, at least may tumawag po si Flavan, sana po ako maasa na magpatuloy-tuloy ito dahil sinadya po nating buksan ang linya ng ating komunikasyon dahil kinakailangan po tayo magkabuklod-buklod. Magkabuklod ho tayo kay mga vape retailers, magkaisa na ho kayo. Kay mga vapers, magkaisa na ho kayo bago pa mahuli ang lahat dahil inuudyukan po ang ating mga mambabatas. Kilala ko po yung ilan dyan talagang gigil na gigil. Kung may team gigil sa vaping business, illicit business, may mga team gigil na yan. Meron din po sa Senado, gigil na gigil sa vape. Wag po nating hayaang maunsyame, wag po nating hayaang i-alter, mapalitan, i-modify, i-amendahan ng RA 11900 dahil pinaghirapan po yan. Lalong-lalo na ni Sir Joey Dulay, ng PISIA, ng iba pang mga organisasyon, kasama ng NCUP. Wag po nating hayaang mabahiran yan. Kaya kailangan po na tayo ay magkabuklod, marinig ang ating tinig. Walang nagsasalita Pag sinabi ng ganito, ganun kayo kagad Hindi kayo pumapalag Palag ng konti. Hindi man yung dadaan natin sa madalas, kundi maihatid na, boss, wag naman ganyan. Boss, hindi na namin kaya. Boss, nalugi ho ako. Napabili ho ako ng maraming plaba, tapos biglang sinabi smuggled. Paano naman yung negosyo ko? Nangutang na ho ako sa aking kamag-anak. Lumipat ho ako. Yung vape shop ko, narinig ko, sinabi na bawal malapit sa eskwelahan. 3 kami doon, malapit sa eskwelahan, naglalaban-laban. Pero ako'y tumalima. Lumipat ako, naglipat ako, gumastos ako ng 100,000. Sa kabila ng nalugi ako dahil marami akong inventaryong bawal. Pero yung dalawa, nandudong pa rin malapit sa eskwela, hindi pinapansin. Ako itong tumatalima. Ako pa ang nalalagay sa alanganin. Kaya magkapit busy go tayo ngayon. At nang sa ganun maipahatid natin na umaaray ka na. Huwag mo itago pag masakit. Muli ka, Anton Israel. Samahan po ninyo ako sa susunod na pag-live natin dito sa Rated X tuwing Biyernes Alganap na alas 9. At sa ganun sigurado ko sa inyo na mas mapapabuti ang ating kalagayan kung kayo ay makikilaho at marinig ang inyong tinig. Magandang gabi and have a good weekend.